Sinasabi ni Grid na Stick, may itatanong siya, ang guardian ba ng 66th Island ay si Mauler ng Death's Knight? Kung ang pinakamalakas na legend sa kasaysayan, na kinikilala kahit ni Bram, ay magpapakita, ang paglilinis ng Bayan Archipelago ay magiging mahirap. Sinasabi ni Stick na imposible yan, si Mauler ay isang tunay na espesyal na nilalang, at ang mismong kaluluwa ay marangal. Kahit gaano pa karami ang kapangyarihan ni Balls na ginamit ni Pagma, hindi niya ito magagawang gawing Death Knight. Sinasabi ni Grid na yan ay isang kaluwagan, kung gayon. Ngayon mag-focus sila sa paghahanap kay Lantier sa 61st Island. Ang kanyang memorya ay hindi ang pinakamahusay, ngunit sa palagay niya ay hindi ganito ang hitsura ng tanawin. May sumisigaw at tinatawag nito si Stick, sinasabi ni Sticks na ito si Bean. Naging maayos ba siya? Sinasabi ni Grid na ito yung taong tumutulong sa mga challengers. Sumisigaw at sinasabi ni Bean na habang wala siya, nalinis na ang ika-62 na isla. May dumating na kakaibang tao na nagngangalang Agnes. Nagulat dito si Grid at napapasigaw ito, at binabanggit nito ang pangalan ni Agnes. At sa isip-isip nito na natalo niya si Lantier bago siya. At hindi pa siya isang legend, tinatanong ni Grid kung paano na ang susunod na isla. Nasakop ba ni Agnes ang lahat ng natitirang isla? Sinasabi ni Bean na hindi. Umatras siya pagkatapos mag-aril, habang nakikipaglaban sa 62nd Island. Walang nangyari simula noon, sa isip-isip ni Grid na kung baril ang ginagamit nilang sandata. Ang guardian ba ng 62nd Island ang dating Demon Slayer? Ito ay nakakalito, ang Demon Slayer ay ang likas na kalaban ng mga demonyo, kaya ito ang pinakamasamang posibleng matchup para sa Black Transformation. Kailangan niyang malinis hanggang sa huling isla nang hindi gumagamit ng Black Transformation kung gusto niyang pumunta sa lahat ng paraan. Anyways, dahil may nauna na sa kanya, hindi niya na kayang mahulog pa. Sinasabi ni Grid na pupunta na siya sa 62nd Island. Delikado, kaya maghintay siya dito, sinasabi ni Stick na mag-ingat siya. Sinasabi ni Bean na hindi man lang niya natapos ang 61st Island noon. Dito na siya mamamatay, Sticks. Anong ginagawa niya? Kailangan niya siyang pigilan, sinasabi ni Stick na manood na lang sila ng mahinahon, Bean. Dahil siya ang maglilinis ng Bayan Archipelago at aangkinin ang titulong Hero King. Gayahin niya ang kanyang mga binti, at panoorin nila sa bowl ang kristal. Tinatanong ni Bean kung dapat ba siyang mag-pop ng popcorn? Sinasabi ng system na nakapasok ka na sa 62nd Island. Sa isip-isip ni Grid na dahil necromancer si Agnes, dapat ay nakuha niya na ang mga item ni Lantier at ang kanyang katawan. Bakit hindi niya inilabas si Lantier sa Belto Kingdom? Sinadya niya bang itago si Lantier, o binisita niya ang Bayan Archipelago pagkatapos ng Belto Siege? Nakakaluwag naman kung wala si Lantier, at baka ang summoning conditions ay dahil masyadong mataas ang tier nito. Alinman doon, tiyak na pinagnanasaan niya ang lot mula sa natitirang 5 isla tulad niya. May naglalagay ng pulbura sa isang baril, at hindi ito namamalayan ni Grid. Nagpalit na si Grid ng armor nito, at sinasabi nito na ang lot mula sa Bayan Archipelago ay first come, first served. Hindi siya mananakawa ng iba, tatalunin niya ang lahat ng natitirang boss. Pero bakit ang dami ng mga bato? Kinasa na ng boss ang kanyang baril, at pinaputukan na si Grid. Napansin ni Grid ang papalapit na atake, at mabilis nitong tinawag ang mga God Hands, at mabilis nitong hinaranggan ang mga papalapit na atake. Sa isip-isip ni Grid na 4 na ambush sa ikalawang pagpasok niya. Dapat siya yun, yung pinasabog si Agnes pagkapasok niya. Ang Demon Slayer na si Alex, dahil sa mga God Hands, naiwasan niya ang kapalaran ni Agnes sa lugar na ito, pero basura ang ugali niya. Dahil may high accuracy ang baril, kailangan niya muna palapitin ang distansya. Nakapagbigay na si Grid ng unang atake, pero madali lang naiwasan ito ng Demon Slayer, at mabilis ito nagpalabas ng isang kutsilyo sa kanyang baril. Sumisigaw at sinasabi ni Grid na susubukan niya bang makipaglaban sa kanya ng malapitan? Mabilis na umatake ang Demon Slayer at napatalsik dito si Grid. At sa isip-isip ni Grid na 4 na atake kada segundo kahit naka-sword mode siya. At ito ay mga normal na pag-atake, ngunit ang mga ito ay napakabigat. Ang kasalukuyang Demon Slayer na si Yura, ay may strength at intelligence bilang kanyang pangunahing istatistika, kaya ang kanyang agility ay nasa ibabang bahagi, habang si Faker, na ang pangunahing stat ay agility, at kulang sa strength,
kaya kailangan niyang gumamit ng kasanayan upang magpakawala ng mga pag-atake na may ganitong lakas. Ang taong ito ay may parehong attack speed na mas malaki kaysa sa isang assassin, at may attack power na may antas ng isang swordsman. Dapat nasa 8,000 ang agility niya, parang ang 4 na atake niya kada segundo ay may pattern. Kung ibablock niya ang mga ito ng kanyang mga god hands sa tamang oras, kaya niya ito ma-counter-attack. Nakalapit na sana si Greed sa Demon Slayer, kaso meron pa pala itong wave, at napaatras na naman si Greed. Sinasabi ni Greed na naputol niya ang timing ng kanyang counter-attack sa pamamagitan ng pagpapakawala ng wave. Nakakabaliw na combo ito, gaano siya kalakas sa kanyang kalakasan. Ipagpalagay niya na ang kanyang mga god hands ay patuloy na nag-iipon ng karanasan kahit papaano. Dahil nasa 70% na ito ngayon, maaari niyang maabot ang legendary grade sa isang buwan, sa rate na ito, ngunit matatapos siya. Patuloy na umatake ang mga god hands sa Demon Slayer, at mukhang naista nito. At susubukan na ni Greed na patamaan ito, at sinasabi nito na dapat tumigil na siya sa pagpapakitang gilas bago pa siya masuray-suray. Dudurugin niya ang kanyang 4 na hit bawat segundong pag-atake, gamit ang kanyang 20 hit bawat segundong ng rapid-fire attack. Ginamit na ni Greed ang pag-Moss Sword Dance, Link. Sinasabi ng system na nakapagbigay ka ng 240,555, 235,900, 238,400, 237,200 na pinsala sa target. Nakatanggap ka ng 236,120, 234,950, 239,310, 236,250 na pinsala. Dahil sa epekto ng Blade Born from Enlightenment and Strong Desires, nakagawa ka ng 5,000 fire damage. Nakagawa ka ng 5,000 fire damage, nakipagdeal ka ng karagdagang 5,000 na fire damage. Ang epekto ng Blade Born from Enlightenment and Strong Desires ay nagiging sanhi ng Black Flames to explode. Nakapagbigay ka ng 3,673,800, 4,392,220, 3,898,320, 4,204,560 na pinsala sa target. Nakapagbigay ka ng 3,241,550, 3,782,900, 4,125,480, 3,967,110 na pinsala. Nakagawa ka ng isang critical, nakagawa ka ng 9,215,900 pinsala sa target. Tumatawa at sinasabi ni Greed na ang Black Flames ay eksaktong inaasahan niya. Ang kahinaan ng Link ay ang mababang lakas ng pag-atake nito, ngunit ang pinsalang ito ay maihahambing sa Pinnacle Kill, ang kanyang pinakamalakas na single target na kasanayan. Ito ay isang malakas na kombinasyon na madaling malampasan ng failure. Tiyak na nabugbog nito ang hindi bababa sa 30% ng kanyang kalusugan. Itutulak niya pa siya ng ganito, biglang dumilat ang Demon Slayer, at binago ulit nito ang kanyang sandata sa baril, at nagpaputok ulit ito ng sunod-sunod. Tinawag ulit ni Greed ang mga God Hands, at sinasabi nito na markahan lang nila yung mga pop gun attack. Hindi naman namamalaya ni Greed na mabilis ito tinamaan ng atake ng Demon Slayer. Sinasabi ng system na nakaranas ka ng 5,200, 4,880, 5,150 na pinsala. Nakaranas ka ng 5,130, 4,920, 5,070 na pinsala, sa isip-isip ni Greed na ang bilis ng bala niya, at nadaig pa ang kanyang mga God Hands. Bukod pa riyan, may kapangyarihan itong mag-pierce sa pamamagitan ng kanyang physical defense, specialized 3 layers. Kailangan niyang tapusin ito sa close quarters combat bago siya maging pulot-pukyutan. Gumamit si Greed ng quick movement, at bigla ito nakatapak ng isang trap. Sinasabi ng system na nakaranas ka ng 15,900 pinsala. Sa isip-isip ni Greed na isa itong landmines, napapamura at sinasabi nito na napakalakas niya. May chance pa ba siyang manalo? Kailangan niyang manatiling alerto at tumutok sa kanyang inihanda. Nagtataka at sinasabi ni Greed na saan siya nagpunta? May balak na naman ba siyang mag-snipe sa itaas? Naglagay pa siya ng bitag sa pag-asam sa close combat.
Walang opening ang taong ito, hindi namamalayan ni Greed na nakatago ang Demon Slayer sa baba ng bato at nakatutok ang baril nito sa kanya. Sinasabi ni Greed na ngayong alam niyang may mga bitag, hindi siya basta-basta makagalaw. Kailangan niya na lang bang magpabugbog ng ganito? Tinuro ni Greed ang kinaroroonan ng Demon Slayer at sinasabi nito na hindi siya papayag na mangyari yon. Kahit hindi niya tingnan ang bahaging ito, ngunit mayroon siyang maraming mga tricks sa kanyang manggas. Kung gagamitin niya sa kanya ang sniper mula dyan sa taas, kokontrahin niya siya ng sarili niyang sniper. Sa isip-isip ni Greed na mabagal siyang matuto, pero nag-aaral pa nga siya ng state affairs, na hindi bagay sa kanya, under Lowell. Dahil siya yung tipong sisira agad ng mga bagay-bagay kung matumal siya, kailangan niyang gamitin ang kanyang ulo ng husto. Pasugad na si Greed at sinasabi nito na sa isang labanan laban sa tulad sa isang matigas na kalaban, ang isang variable ay ang kinakailangan. Ito ay nagkakahalaga ng maraming mana upang masakop ang kanyang buong hanay ng invasion, ngunit hanggat sapat ang ipon niya para sa kanyang ultimate, tiyak na sulit ang puhunan. Sa ngayon, ito ang kanyang pinaka-epektibong paraan ng pag-atake. Pinakawala na ni Greed ang kanyang magic missile at sinasabi nito na ito ang magic missile gamit ang alarm spell. Dapat nakalahati niya na ang kalusugan niya ngayon. Babawasan niya rin ang natitirang kalahati ng kanyang kalusugan. Sa isip-isip ni Greed na nakakabaliw ito, nasa parehong spot parent siya. Pinananatili niya ang kanyang layunin sa halip na iwasan ang kanyang mga pag-atake. Nagpaputok na ang Demon Slayer, at sumisigaw at sinasabi ni Greed na wag niya siyang maliitin. Siya ang may pinakamalakas na kasanayan sa counter-attack. Ginamit nito ang pag-Moss Sword Dance, Revolve, nagsabayan lang ang kanilang atake, pero lamang ang Demon Slayer, at tumagos lang ito sa ginawang counter ni Greed. Nagtataka at sa isip-isip nito na hindi siya nahuli. Dapat ito ay guaranteed hit, direktang tumama sa ulo ni Greed, at nawasak ang kanyang helmet. At sa isip-isip nito na mula sa isang tumpak na pagbaril sa sniper mode. Kalahati ng kalusugan niya ay nawala, sinasabi ng system na mamamatay ka agad. Alex, demonyo ang nanghihimasok, utos sa'yo ni Pagma. Protektahan ang Bayan mula sa demonyo at iligtas ang sangkatauhan. Duguan na si Greed at napapamura, at sinasabi nito na pumunta ako dito para tapusin ang lahat ngayon. Mukhang walang tanong agad ang susunod na isla, nagtaka naman ang Demon Slayer na hindi pa tapos ang laban, at naging demon si Greed. Sinasabi ng system na hindi madaling mamatay ang isang alamat. Ang iyong kalusugan ay umabot sa pinakamababa, magiging immune ka sa lahat ng pinsala sa loob ng 5 segundo. Ang Black Transformation ay na-activate, nagpapalakas ng Dark Magic. Ang Dark Magic ay wala, pinapalitan ng demonyong enerhiya. Sa panahon ng Black Transformation, nagiging half-demon ang iyong lahi. Sa half-demon state, ang maximum na kalusugan ay bumaba ng 50%. Ang lakas ng pag-atake, magic power, at agility ay tumaas ng 30%. Lahat ng pag-atake ay mako-convert sa Dark Attribute. Ang duration ng Immortal ay nasa 5 segundo. Nakangiting sinasabi ni Greed na maraming salamat sa pag-aaksaya ng isang araw ng kanyang oras. Paatake na sana ulit ang Demon Slayer, pero mabilis na umatake si Greed at sa isip-isip nito na may natitira pang 60% ng kalusugan si Alex. Dahil dumating na sila dito, ibubuhos niya ang lahat ng mayroon siya at tapusin siya. Kinokolekta niya ang lahat ng kanyang mga istatistika at ibubuhos niya na ang lahat. Ginamit nito ang item transformation, at gumawa ito ng Liefeld Spear. At umatake ito gamit ang Blacksmith's Rage, sinasabi ng system na ang duration ng Immortal ay nasa 4 na segundo. Sa isip-isip ni Greed na dahil namatay siya kaagad sa natitirang kalahati ng kanyang health, ganap na hinaipan ang mga epekto ng Tiramets Belt at First King nang hindi man lang ginagamit ang mga ito. Umatake na si Greed at sumisigaw at sinasabi nito na mamatay ka na. Sinasabi ng system na ang duration ng Immortal ay nasa 3 segundo. Hingal na hingal si Greed at napapatanong ito na kung patay na ba siya, dapat patay na siya. Nakikiusap ito na sana patay na siya, hindi namamalayan ni Greed na nasa likod na pala ang Demon Slayer at nakatutok ang baril nito sa kanya. Sinasabi ng system na ang duration ng Immortal ay nasa 2 segundo, pinutok na ng Demon Slayer ang baril nito, pero walang epekto ito kay Greed dahil naka-activate pa ang Immortal, at napangiti lang dito si Greed.